welcome back ulit sa ating another video and content. As you can see, medyo mahangin at nandito tayo ngayon sa outside the world. So, so I'm with J Vlog right now and ang content natin is about comparison between XR and iPhone 11 since marami ako nakikitang comments kung ano ba dapat ang i-purchase nila XR 11 and kung ano ba ang alam niyo na mas ahead sa kanilang dalawa. So let's go and pag-awayan natin. So yes, pagpasensya niyo na kung medyo maliwanag dito or mahangin sa ating video right now. Since nandito kami ngayon sa Zambales at nandito kami sa Masinloc Baywalk. Siyempre habang nagtatambay kami, napag-desisyon namin dalawa na why not maggawa tayo ng content habang nakatambay tayo. Siyempre work pa din kahit vacation mode. So iPhone 11 specification, love. So iPhone 11 syempre is powered by Apple A13 Bionic chip. The generation ng 2019 compared sa iPhone XR or iPhone XR ay powered ng Apple A12 Bionic chip na na-release noong year 2018. So meron silang 1 year difference, kumbaga 1 generation. And syempre, nag-decide kami compare ngayon dito yan kasi sobrang lapit lang nung kanilang presyo ngayon sa Green Hills. So again, you can purchase brand new pa na iPhone 11 ngayon 2025 pero iPhone XR ay wala na po. CPO po ang usually makikita natin, mapapurchase natin na iPhone XR ngayon. Pero again, when it comes sa specification sila, hindi sila nagkakalayo ng difference. And of course, sa price difference ay sobrang sobrang magkalapit lang sila. So when it comes sa specification, siyempre si iPhone XR is single rear camera compared kay iPhone 11 na dual rear camera system. So medyo mahangin yung background natin ngayon dahil sobrang hangin dito sa Zambales. Pero again, maganda naman yung ating mic quality kaya marinig nyo naman kami na 100% na maganda yung very clear naman. So kung pasensya nyo na, baka minsan may marinig kayong ugong-ugong dahil yan sobrang hangin dito sa ating binablog na area. Para tayo nagbabalita ngayon, no? So ano ba, nandito na tayo mga weather forecast, mga ganyan. Pero yun, at sa iPhone 11 po, when it comes sa camera, dito po na-introduce ang ultra-wide camera system. So, yun nga, saan ba tayo bibili ng mga legit iPhone? Of course, mabibili natin yan sa CMB Gadget and also KL Telecom. CMB Gadget stall number X807, hindi po lumipat sila Timayet. And yung permanent shop nila is nasa 3rd floor V-Mall sa Nuwan City. If naliligaw kayo at hindi nyo alam yung V-Mall, magtanong lang kayo sa mga guardian, i-guide naman po nila kayo. Guard. So, since na-share na ni J-Vlog yung specification ng iPhone 11 and also XR, let's proceed na naman checking sharing you guys yung comparison or ano nga ba yung difference nilang dalawa. So yes, lumipat kami ng pwesto instead of sa amin yung camera. Naghanap kami kung saan namin pwedeng i-stand. So sobrang hangin nga at nakakangawit nga namang hawakan ng DJI. So naiwan kasi namin yung magnetic na nilalagay namin sa So yeah, going back, comparison tayo sa XR and 11. Marami akong nababasa ng comments na sinasabi nila na mas maganda daw yung camera capacity ni iPhone X. Mas maganda daw yung camera. Lapit naman sa baba! Oh, yan. Mas marami nagsasabi na mas maganda daw yung camera ni iPhone XR kaysa kay 11. No po. Kasi si iPhone 11 meron siyang dual camera. Si iPhone XR meron lang siyang single main camera. So doon pa lang may difference na silang dalawa pagdating sa camera. Main camera, yes, pare silang magandang quality. Pero of course, mas ahead talaga si iPhone 11. Si iPhone 11 kasi doon kasi nag-start yung 1. So doon kasi nag-start yung 0.5, 'di ba? So pagdating sa camera, mas ahead for me talaga si iPhone 11 aside from chipset of course. Ahead ng very very light lang naman sa iPhone 11. So si iPhone 11, dito kasi nagsimula ang 4K video recording sa front-facing camera sa 11 series, 11 Pro, 11 Pro Max, and even yung base model na 11. So a game changer talaga when it comes sa camera doon sa iPhone XR dito sa iPhone 11 dahil nagkaroon nga ng ultra-wide camera system. First ever din na iPhone series yan na to have the ultra-wide camera. Usually kasi sa XS and XS Max
is telephoto ang secondary camera, hindi ultra-wide. So akala rin nung iba, bakit mas maganda ang camera ng 11 compare sa iPhone 10. Yung 10 yung full screen. Kasi dual camera rin naman doon yung iPhone 10. Bakit ganon? Again, yung dual rear camera system ng 10 is telephoto. Yun po yung sa zoom. Tapos ang dual camera ng iPhone 11 is ultra-wide camera na very useful sa atin ngayon. And ayun nga, when it comes syempre sa advantage din ni 11 sa camera is of course the low light. Yung low light din ng pambato nyo dito, mas maganda ang low light ng iPhone 11 sa iPhone XR. Syempre, mas bigger na yung aperture natin dito sa iPhone 11, kumbaga. So, yun, marami rin nakikita ko, even nung 2023, nung nagsimula rin ako mag-purchase ng iPhone XR, nag-trending ang XR kasi sobrang ganda ron ng camera, kino-compare nila sa mga higher iPhones. Totoo yun. Actually, madami talaga ako napanood nun sa TikTok, to be honest. Ang dami nagko-comparo between XR and 11. Pero, guys, again, hindi po sila parehas. And meron silang differences. XR camera is maganda yung quality. Talaga. Halos lahat naman talaga, maganda yung quality nila. Pero may pinagkaiba sila, especially nga yung 0.5. Yun lang naman yun. And then, aside from that, of course, sa battery, yun din yung, di ba hindi sila parehas ng battery, right? Mas malaki battery ni 11. So, mas malaki yung battery capacity na meron sa 11. So, mas matagal yung battery life, kumbaga, ni 11 kaysa kay XR. Pero, again, if naghahanap kayo ng iPhone na pang gaming at the same time magandang quality for camera, ganyan, hindi namin marerecommend, or for me, sa akin lang, hindi ko siya marerecommend for you guys. Siguro marerecommend ko sa inyo yung mga Pro Max version. Kasi yun talaga yung mga matitibay or matatagal yung capacity ng battery nila. At the same time, maganda din yung camera. Pero pag gusto niyo lang naman pero pag like hindi naman kayo heavy user, like social media lang, magadong onting games lang, hindi yung mga hard game like COD, mga ganon. Pwede na din sa inyo yung 11 kasi maganda din naman yung camera niya. When it comes sa yun nga, difference nitong 10R and 11, yun nga, ano bang bibilin natin, XR 11? Again, yung presyo nito is super duper lapit. Usually, nasa 3,000 lang ang price difference ng 10R and iPhone 11. At tingnan nyo naman, ang laki na no magiging jump nyo rin when it comes sa specifications. Kaya marami nalilito, ano ba, mag-11 ba ako or 10R? Again, itong dalawang smartphone na to ay nasa bottom list na ng iOS update, pero mas may chance na mas maaga mawala sa OS update ang iPhone 10 series compare sa iPhone 11. Pero may rumors tayo na there's a possibility na meron pa ring update sa iOS 19 ng iPhone 10R at next year, pareho pong mawawala sa update ng 11 at iPhone 10R. Rumors lahat yan, pero kung itatrack nyo si Apple, usually ino-off nila ang OS updates 2 generation ng iPhones, di ba? Unang-una sa iOS 16, kinat nila ang iPhone 7 and iPhone 6 series. Sa iOS 17, kinat nila ang iPhone 10 and iPhone 8. So, matagal silang di nagputol. Kaya there's a chance na next year pa, baka sabay na ang iPhone 11 and iPhone 10R. Pero, again, kahit naman sabihin natin na hindi na sila, like, na-left out na sila when it comes dun sa OS na yon, still magagamit yung pa yung Yes. phone. Hindi naman natin basehan yung ganon. Still, meron pa naman mga, like, application na magagamit kayo. Kasi lahat ng application is support ng ganong OS. So, walang problem yun kahit na sasabihin nyo na, ay, ayoko na mag-XR, ayoko na mag-11 kasi hindi na magiging support yan ng OS. No, still magiging support lang siya. In the future lang na magkaroon ng upgrade, hindi na siya kasama. Pero support pa yung mga ibang applications niya. True. Ikaw, lab eh. No? So, anong pipili mo for, syempre, sa mga consumers? 11 ka ba or 10R? So, syempre, for me, talaga, I'll go with 11. Since meron din naman na talaga akong 11 dati pa, like almost 3 years ago. Oh, yun yung first. Yun yung first iPhone ko, yung iPhone 11. Tapos, para sa akin, syempre, dun ako sa, alam kong subok na yung camera, yung battery capacity, and alam ko talaga yung difference nilang dalawa. Pero, since ganito lang yan alam ko na sinasabi yung 3,000 na difference is actually mabigat. Pwede mo namang ipunin or pag-ipunan, pero pag hindi talaga kaya, pwede naman kayong bumili ng XR. Nasa inyo naman yan. Kami is nag-share lang naman din kami ng feedback namin when it comes sa quality ng iPhone. Pero nasa decision nyo pa yan kung kayo mag-XR kayo or mag-11. Pero for me, I'll go with iPhone 11. And mas okay na si iPhone 11 kaysa mag-10R kayo. So, ako naman, sa perspective ko, iPhone 11 ba or iPhone 10R? So, syempre, iPhone 11 talaga, clear winner sa ating phone comparo. Again,
marami pa rin talagang naguguluhan. Kaya gumawa tayo ng video kay Ana. Sumama na rin ako para marinig nyo rin yung yung sa lobby ko about dito sa phone comparison na to. Taray ng salo. When it comes sa practicality, go for the iPhone 11. Kasi again, 3,000. Mapay 128 man yan or 64. Napakakunti lang ng price difference. Meron na kayong maraming upgrades na mangyari. Kung mas prefer nyo ang dual rear camera system, go for the iPhone 11. Mas magiging sulit. Mas advanced yung chipset niya, syempre. Mas malakas yan. Apple A13 Bionic chip. Hindi lang doon. Support na rin ng 4K ang front-facing camera, ultra-wide camera system. Again, when it comes sa screen, pareho lang sila. 6.1 inches, liquid retina, IPS LCD display. Naging OLED lang yan sa iPhone 12. Kaya yun mga ka-J-Vlog dito sa ating phone comparo. Go for the iPhone 11. Clear winner talaga dito yan sa ating phone comparison. Kasi marami pa. Pero don't get me wrong, iPhone XR or iPhone XR is still a good iPhone yan. Kumbaga, maganda pa rin yan sa gaming. Na-try ko na yung Apple A12 Bionic chip. Na-review ko na yan. Parehong naging personal phone ko ang iPhone XR and iPhone 11. Sobrang solid ng mga devices na yan. Perfect to make contents. TikTok, okay na okay rin yung mga devices na yan. For vlog, so pag mag-start ka ng day live, ganon, pwede nyo siyang gamitin for reels. Perfect din yung ganyang aspect ratio and form factor sa content. Yung napakaliit, 6.1 inches compare sa mga Pro Max. To be honest, minsan ako very uncomfortable na akong gamitin for vlog ito kasi sobrang bigat. Even titanium to, mabigat pa rin naman ng iPhone 15 Pro Max. Kaya ikaw, di ba, 15 Pro ginagamit 15 Pro talaga ginagamit ko. May isa lang ako ng malaking screen size which is 14 plus. So ginagamit ko lang siya minsan pag naglalaro, pag nanonood, and also pag nag-edit for thumbnails. And ito din pala, just to add dun sa feedback ni J-Vlog, if by any chance galing naman na kayo sa XR at nag-iisip kayo to upgrade your phone, pag meron naman kayong budget instead of purchasing iPhone 11, syempre doon na kayo sa mas ahead na alam yung, syempre pag OC kayo sa mga OS, mga ganon, go with iPhone 13. Yan yung mga magagandang i-upgrade pag galing kayo sa XR, iPhone 13. Pag pag may ipon talaga kayo or pag may budget talaga kayo. Pero pag nagtitipid naman kayo, pwede din naman kayo sa 11. So again, gagawa na lang tayo ng video dyan. Ako sa channel ko, abangan nyo, kasama ko naman si Ana. iPhone XR, 11, 12, 13. Ano bang mas maganda sa kanilang apat? So yun. So yun lang mga sis Mars. Don't forget to follow us on our TikTok account. My name is Maring Ana. My username sa TikTok is astories.ugc and sa aking love naman is Jom Alonso. So don't forget to follow us. And maraming, sa mga nagugulat dyan, matagal na ho kaming magkarelasyon ni Ana. Sa mga alam na matagal na mga followers namin, nagbalikan lang ho kami ha. Di ba, love? Yes, that is correct. Kaya wag na ho kayo mag-comment ng kung ano-ano dyan. Ito na ho, magkasama ho ulit kami. Kaya please, spread love. Let's, cut off the hate. 2025 na po, so let's move on, guys. Bye-bye. Bye.